Hollywood TV. What? Tanong ko sa nakakatakot na boses. Yeah, you don't have worry. I won't tell Dad, casual niyang sabi. Umupo ako sa tabi niya sa kama, at bumuntong hininga. When I get angry, I have no control on myself. I'm sorry, sabi ko sa malungkot na tono. Tapos tinapik ni Ryan yung balikat ko, making a face like I understand. Can you be any more cute? Sabi ko habang nakangiti sa mga ekspresyon niya. Let's be serious, Miss Wilson. Sabi niya sa seryosong tono. Serious about? About Miss Mia. What about her? I want her out of Dad's life. I don't like her. Okay, and what I have to do about that? It seems like you also don't like her, pinutol ko ang sasabihin niya. Of course I don't, she blamed me of things that I didn't even do. Bloody bit, napatigil ako. Not again, Bella. You want to help me? Sinabi niya. Tinignan ko siya nang may pagdududa. Help you? Yes, I am planning to take her out of this house and from Dad's life for a long time. Will you help me? And what are your plans? I can't tell you until you accept to help me. Sinabi niya. Mas matalino siya sa inaakala ko. Fine, I'll agree only if you agree to be friends with me. So will you be my friend? Tanong ko sabay abot ng isang kamay ko sa kanya. Nag-isip siya saglit saka nakipagkamay sa akin. Okay. So it's a deal. Yep. But I have never had any friends before. What does friend do? Why doesn't he have friends? Who wouldn't like to be friends with such a sweetheart? Well, I had many friends on the past but now I am friendless. Oh, sinabi niya. So friends they love each other, they never lie to each other, then they share sadness, happiness everything with each other and friends never betray each other. Nag-isip siya saglit saka sinabing, that's it, nothing else. Nope. I think I can do those. Great, pero bakit galit na galit ka kay Mia? Kasi pera lang ni Dad ang gusto niya. I can see that. I have seen her real side, but Dad need to see that. I want to show that who she really is. She is fake. Oh no. Oh yes. Okay, now tell me your plans. Sige, sabi niya at bumaba sa kama at tumayo sa sahig. Umaarte na parang teacher siya at estudyante akong nakikinig sa kanya. So there are chains of plans that leads to one another. Plan number 1, annoying her para makita ni Dad ang totoong side niya, na hindi siya ganun ka-sweet kumpara sa pagpapanggap niya. Okay, but don't you think that this plan is just too normal, and I mean it could be a failure. So you got a backup for that. Miss Wilson, I always have backup plans. Kailangan mong pagtiyagaan. I told you there are chain of plans, casual niyang sabi habang nasa bulsa ang mga kamay. Oh, I forgot that. Pero ang smart ng lalaking ito. You are right, Miss Wilson, this plan has 90% chance of failing so another one is here. Shoot. Plan number 2, panimula niya ulit. Sabi ko sabay tango ng ulo. You will say that you hate her and said all hurtful words to you, and she is not good for me too, as she uses bad words, and it's not good for my future. Nanlaki ang mata ko. Nagbibiro ba siya? Ibig sabihin niya ako, tulad ko, sasabihin ko ang lahat ng ito kay Vrix. I think I heard you wrong. You said Maria, I guess. So stupid of me, I heard my name. Natatawa akong nagdadasal, mali ang narinig ko. Nagdadasal na hindi ako iyon. Tiningnan niya ako ng seryosong tingin. No, Miss Wilson, you didn't hear anything wrong, it is you. Are you crazy? I am not saying all this to him. Yes you are. No, I am not, sabi ko sa matigas na boses. I'll prefer dying before I do that. Tapos nalungkot ang mukha niya at nagpout. Tinitigan ko siya nang may pagdududa. You said we were friends. You can't do that much for your friend. Aniya sa malungkot na boses na nakatingin pa rin sa ibaba habang nakapout sa kanyang mukha. Jesus, ang cute niya tignan. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Fine, I'll do it, just don't be sad. Sabi ko, isang napakagandang ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Tapos humagikgik siya. Teka, pinaglaruan niya lang ba ako? Oo, ginawa niya, bobo. Sinamaan ko siya ng tingin. Humagikgik pa siya, tapos bigla siyang bumalik sa kanyang reserved self. Now this will lead to my final plan. There are more. Of course, you don't expect Dad to fall for these common plans, do you?
If you are thinking that he will, then you are so wrong. Dad is too smart. Okay, so what's the next one? So the final plan. Plan number 3, to hurt me. What? Hell no. Sumigaw ako. Slow down Miss Wilson and hear me out, sabi ni Ryan. God, this little one is acting all intelligent. Tumango ako. So I was saying if she hurts me, then Dad can see that and he hates whoever hurts me, so he will surely break up with her. But will she really hurt you? Medyo nag-aalala kong tanong. Of course not, but we will create a scene na parang ginawa niya yon. Tinitigan ko lang siya ng ilang oras. Tapos tumawa. How old are you exactly? You are too intelligent for a 5-year-old. Ngumiti lang siya. I am really 5, Miss Wilson. Can you please stop with that Miss Wilson thingy? I don't want to call you Mr. Adams. You are too young. You can call me Ryan, Miss Wilson. But you can't call me Miss Wilson, so just call me Bella. Bella, sabi niya at tumango naman ako. No, you are older than me. Daddy says to respect elder people. At bumalik na ang daddy's boy. Then what can you call me kasi masyadong formal ang Miss Wilson? Nagsimula kaming mag-isip pareho. How about B? I suggested. B. Pagkatapos ay tumingala siya at nag-isip ng ilang sandali. I think I can go with that one. Nakangiti niyang sabi. It's settled, then we are going to show that BBB that she is actually a B. Huminto ako at bumulong ng sorry. Stupid Bella. Okay, but what's BBB? Naguguluhang tanong niya. Oh, that's the name that I have chosen for Mia. And what's that? Nagtatakang tanong niya. It's Bitchy Brainless Bimbo, sabi ko sabay ngiti. Whoa, that sounds so cool. I'll too call her that. Anya, ang kaligayahang nakasulat sa buong mukha niya. Nanlaki ang mata ko. No, are you crazy? Your dad will kill me if he gets to know about it. And who will tell him the full form? It's our secret, sinabi niya. Promise. Promise B, bulalas niya. Shit, I am going to be late and that devil is going to fire me. Oh Jesus, mangyaring tulungan akong makarating sa oras. Come on Bella, run. Pagkatapos ng 10 minuto sa loob ng taxi na sinisigawan ng driver na magmaneho ng mabilis ay nakarating na rin ako sa aking destinasyon. Ha, nasa oras ako. Pumasok ako sa bahay at nakita ko si Vrix na nakaupo sa couch na may ginagawa sa phone niya. Wala siya sa usual suit niya, naka-sweatpants siya at t-shirt. Jesus Christ, mukhang hot ang lalaking ito sa lahat ng bagay. Nakatayo ako sa pintuan para tingnan siya. Miss Wilson, if you are done checking out, pwede ka nang pumasok sa loob. Aniya sa katuluyang nalipat ang atensyon sa akin. Nahuli. Nakatitig pa rin siya sa akin ng madilim ang mga mata. Pumasok na ako at paakyat na sana ako ng hagdan, tumawag si Vrix, Miss Wilson. Huminto ako at dahan-dahang lumingon. Tumayo si Vrix sa kinauupuan niya at nagsimulang maglakad papunta sa akin. Tumayo ako sa kinatatayuan ko. Papalapit na siya. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Ano ang gagawin niya? Bakit siya lumalapit? Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ko at sinabing, Miss Wilson, nasabi ko na sa iyo noon na hindi ko pinahahalagahan ang mga taong nahuhuli sa trabaho. Tumango ako. At huli ka na. Iyon ay dahil abala ako sa pagsuri sa iyo. I'm sorry Mr. Adams, nauutal kong sabi. This guy is making me hella nervous. Nakagat ko ang labi ko habang nakatingin sa ibaba. Stop doing that. Tumingin ako sa kanya ng naguguluhan na mga mata. Ha? Tumigil ka nga sa pagkagat ng labi mo. Napalunok ako ng mariin sa pakikinig sa kanya. He sounds so intimidating, ilang hakbang ang ginawa niya palapit sa akin. Nakatitig pa rin kaming dalawa. Inalis niya ang ilang hibla ng buhok ko sa mukha ko at inipit sa likod ng tenga ko. Pumikit ako. Napakabago at kakaiba ang pakiramdam na ito. Nanginginig ang mga haplos niya. Hindi pa ganito ang reaksyon ng katawan ko pag hinawakan ng sinuman. Umabot sa baba ko ang mga kamay niya. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Nakapikit pa rin ang mga mata ko. Hahalikan na sana niya ako nang may sumigaw ng pangalan ko. B. Bumukas ang mga mata ko. Humiwalay si Vrix at tumikhim palayo sa akin. Bad timing Ryan. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng disappointment. Napatingin ako sa likod ni Vrix at nakita ko ang isang napakasayang Ryan na bumababa na tumatakbo na may malaking ngiti. Sa wakas, pagdating niya, lumapit siya sa akin at niyakap ako. B. Niyakap ko siya pabalik at lumuhod sa harap niya. Someone looks really happy. Humagikgik siya. Dad has taken a day off from work. He is going to be with us. What? Hell no. Ayokong nasa paligid ko siya. Hindi pagkatapos ng nangyari kanina. Tumingala ako kay Vrix nang makitang nakatitig na siya sa akin.
It seems like you both are getting along really well. Sabi ni Vrix na hindi pa rin naputol ang mga mata sa akin. Yes Dad, B and I are friends now, sagot ni Ryan. That's nice. Bakit siya nakatingin sa akin? Napakaraming tao sa paligid kaya hindi niya sila matingnan. Vrix, isang iritadong sigaw mula sa likuran ko. Lumingon ako at walang iba kundi si Mia. Tumakbo siya at niyakap si Vrix. Nakatitig lang ako sa kanila. Nag-aapoy ako sa galit habang nakayakap siya sa kanya ng sobrang higpit. Tapos humiwalay si Vrix. Vrix, your assistant told me that you are on a day off. So I thought why not come and surprise you. Nakakainis talaga siya. Nakatitig lang sa akin si Vrix sabay ngisi. Miss Mia, I am glad that you are here. We are going to watch a movie, you can also join us, sabi ni Ryan. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Nagpalit ba siya ng panig? Humarap siya sa akin at sinabing, B, let's go to my room and get the pen drive. Tinitigan ko siya nang may pagdududa. Siguradong may pinaplano itong lalaking ito. Tumango ako, tapos hinawakan niya yung kamay ko at dinala niya ako sa taas. Nang makarating kami sa kwarto niya, huminto ako at tinanong siya, ano bang tumatakbo sa isip mo? Ngumisi siya saka sinabi, it's time for plan number 1. Now, are you mad? Vrix is home, no? Come on, Dad is home so this is why it's the best time para isagawa ito. Umiling ako sabay sabing no. Yes, come on B, it is the only chance we'll have. Hear me out please. Napabuntong hininga ako. Nagpatuloy siya, so while watching movie, Maria will get us some drinks and accidentally she will spill it on her. Well, we have to do something in order for Maria to spill it, we have to do something. See, my legs are so short, yours are longer. So you are going to make that happen, then Miss Mia will definitely get angry and shout Maria, which for sure Dad is not gonna like because he hates if someone gets all aggressive on front of me. But this will be our first step on the mission, Dad hating Miss Mia. Plan 1 done, the room will be dark so Dad won't be able to see you. Pero paano kung makita niya? He won't, trust me. Just you have to be a little careful. Tumango ako, do you really think it will work? Nagtanong ako na hindi sigurado tungkol sa tagumpay ng plano. Of course it will, but you have to do it careful. Tumango ako. Here we are watching the movie. Well, ang focus ko ay sa plano hindi sa movie. Hindi ko kaya ito. Come on Bella, kaya mo yan. Gawin mo man lang para sa bago mong kaibigan. Kung saan-saan ko isinilid ang sarili ko. Nakaupo si Ryan sa kandungan ko, at si Vrix sa tabi ko at katabi niya si Mia. I was thinking on giving up just then Maria entered with the drinks. Tumingin sa akin si Ryan at tumango. Pinauna niya ako at si Ryan. Tapos nung pupuntahan na niya si Vrix dahil sa kaba ay ginawa ko na ang dapat kong gawin mamaya. At ang buong inumin ay nahulog kay Vrix. Fuck. Ano bang nagawa ko? Nanlaki ang mata ni Ryan. Sa akin din. Nanginginig si Maria sa takot. Napatingin tuloy sa akin si Ryan with a "why are so doomed" expression. Binigyan ko siya ng expression na I'm sorry. Napatingin ako kay Vrix, mukhang galit na galit siya. Oh my God. I am so sorry sir. Hindi ko alam kung paano, panimula ni Maria pero sinamaan siya ng tingin ni Vrix kaya natahimik siya. Oh God. Maria, anong ginawa mo? Baliw ka ba? Sabi ni Mia sa nakakainis niyang boses. Kumuyom ang panga ni Vrix at tumayo sa kinauupuan. Vrix, okay ka lang? Tanong ni Mia. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix at umakyat sa kwarto niya. I think alam niya na ginawa ko yun. Sumunod naman si Mia sa kwarto niya. Thank you Jesus. Hindi ka nakita ni Dad kung hindi ay tiyak na pinatay ka niya. Tumango lang ako. Alam kong alam niya na ginawa ko yun. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na bumaba si Vrix kahit isang beses. Nagilty talaga ako ngayon, pero wala akong lakas ng loob na pumunta at humingi ng tawad sa kanya. Oras ko na para umalis ngayon. Nagpaalam ako kay Ryan. Aalis na sana ako nang may boses sa likod ko kaya nanigas ako. Miss Wilson. Vrix Adams. Papaalisin na ba niya ako ngayon? Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa hagdan habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng sweatpants niya. Napalunok ako ng malakas. Nagsimula siyang maglakad papunta sa akin. Sa bawat hakbang niya ay paatras ako. Tumalikod ako hanggang sa tumama ang likod ko sa dingding. Papalapit pa rin siya sa akin. Then he finally stood in front of me with God knows what emotion. Care to explain kung bakit mo ginawa ang ginawa mo ngayon? Tanong niya sa mahinahong boses. What are you talking about? Nauutal kong tanong. Ngumisi siya sa kasinabing, you very well know what I am talking about.
Pumakbang pa siya palapit sa akin. Natigil ang mga salita ko. I doubt na kahit isang kamay lang ang pagitan namin. I am listening, sinabi niya. Kinagat ko ang labi ko. Anong problema mo kay Mia? Tanong niya. Umiling ako sabay sabing nothing. Kung ganoon, bakit mo siya pinaplanong ibuhos ang inumin sa kanya? It was. I saw you and it wasn't accidentally. You were planning it. Ano ang dapat kong sabihin? Kailangan ko nang umalis Mr. Adams. Aalis na sana ako sa right side, pero hinila niya ako sa kamay ko at sinandal sa pader. Wala kang pupuntahan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Wala akong sasabihin. Bakit siya nakatayo ng napakalapit? Pinapakaba niya ako. Talaga, ayaw mo, gusto mo bang tanggalin kita Miss Wilson? Nanlaki ang mata ko, umiling ako. Pagkatapos ay sagutin mo ako. It's nothing. Nagsisinungaling ka. Sige, gusto niyang malaman. Sasabihin ko sa kanya. Fine, you want to know. I hate her. I hate her so much. Bakit? Kahapon kasi nag-away kami, sabi ko sa galit na boses. Anong away? Tanong niya. Napakatigas ng ulo nitong lalaking ito. Pagkatapos mong umalis, may sinabi siyang masama sa akin. Gusto kong mahulog ang inuming iyon sa nakakainis niyang mukha. Anong sabi niya? Na sinubukan kitang akitin noong kausap pa lang kita ng disente. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Biro ba ito? Hindi nakakatuwa, sabi ko na nakatitig sa kanya. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at bumulong sa tenga ko. Next time try to execute your plan a little careful para maging successful ka dito. Tumawa siya at bumalik na lang sa taas. Anong nangyari? Pinalakas niya lang ang loob ko. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.